Ito na nga guys, so kinagabihan nung nagpa-despedida party ako, so ayan, may natira pang lechon. Diyos ko, hindi na lang nila inubos, nahiya pa. Charis! So habang nagtatadtad ako nitong lechon, ito namang mga tigring mga alaga namin ay nandyan sa nakaabang. Hay, naku, di talaga makapag-antay. Gutom na gutom lang ang mga peg. Ewan ko ba dito sa mga alaga namin talaga. Hindi naman sila pinapagutom, pero parang talagang mga gutom na gutom talagang palagi. Diyos ko. Hay, walang katapusang pagtadtad naman to. So ayan, patapos na. Pero pinatadtad naman ni nanay yung utok. Alam mo yung utok, yung brain ng baboy. Diyos ko, ayokong parang hindi ko kayang hiwain yung ulo ng baboy. Kaya buti na lang meron tayong pinsan na doktor, filingera, pero parang pasyente. Diba? So ayan, binigay ko na sa kanya kasi sanay na sanay daw siyang mag ganyan-ganyan, yung kinukuha yung utak, ganyan. Meron na daw silang na try. Charas! Tingnan mo, sanay parang nasa operating room. Just kaday. Ayan, oh. Sabi niya, ang laki pala ng brain daw ng baboy. Just malay ko, girl. Pero masarap talaga guys yung brain ng baboy. Tapos lalagyan mo ng asin, ididildil mo sa asin, idodol mo sa asin guys. So ayan, marami pa yung mga sinasabi nitong baklang to. Hindi na lang ubusin yung tak na ikunin. Kala naman niya maganda siya. Diyos ko, day. Move on, girl. So, kinabukasan, pagising ko, ayan, nahabutan ko si Manu Bumbom. Kinukuha niya yung di ba, yung nakasabit na halaman doon sa may kuryente. Sa kanilang kuryente kasi yun. Tsaka, pumunta ko dito kay Arlene. Binigyan ko ng avocado. Yan yung baboy namin na si Arlene. Di ba? Ang cute niya. Tapos, guys, timpla pala ako ng Calamansi tea kasi parang sakit ng ko. Chares. Nilagyan ko ng dugos. Alam niyo yung dugos? Honey. Nilagyan ko ng honey na marami ng mga humud-humud, yung mga maliliit na langgam kasi sobrang tamis. Pagkatapos lumabas ako, guys, tingnan nyo naman yung sarap ng hangin, guys. Sobra. Tapos nagkumuha pa ako ng calamansi kasi dadalhin ko nga dito sa Manila kasi syempre sayang din. Pero ang ending guys, dahil wala nga akong ekstrang bagahe, so binawasan ko yung mga mga kinuha kong mga calamansi, at saka yung bigas, at saka yung dragon fruit, binigay ko sa guard. Diyos ko, day. Kaya sa susunod, pagbabalik na ako ng Manila ulit, ay, na ako ng bagahe ko. At saka dumating yung aking anak. Ayun, nag-kiss pa siya sa tita niya. Sweet talaga ng baby boy ni tita. At saka dumating naman yung madra ko. At saka yung si Malulit. Ewan ko kung galing saan na naman yung dalawang yun. Ito pa lang yung nakuha ko, guys. Kuan pala. 12, 20. Bye-bye. Hoy, kisa na ka tita kay mababay na ako. Mababay na tita. Waray na malas stress malakat ako. Anim water. Kuno do tito yusa. Mas puro. Tita, wato na tiya mga dabarkas. Nagkita na kita. Mabay. Daw, astig ay. Go, go, go. Astig. Ang paya ha, bago ulin yung bakambangaw. Nito talaga ako pag may biyaheng, dami ko talagang ganap sa buhay. Kaya palagi akong late. Diyos ko, day. Kaya si Mudra, stress na siya. Anong oras na yan, pero hindi pa ako nakapaligo. Tapos hindi pa ako nakapag-impake. Hi, I have all my time in my life. Charis! Napakahirap kaya guys mag-vlog. Tapos may ginagawa, gagamitin mo yung dalawang kamay mo. Tapos wala kang stand sa cellphone mo. Tapos di man lang ma-appreciate ng iba dyan. Di man lang tumingin. Ito naman si Gading guys, yung manok ko. Ito na lang yung natira kong manok doon sa napakadami kong manok na inalagaan. Tapos siya na lang yung natira. Bye bye.
Ito naman guys, yung tanim kong avocado. Galing pa to dito sa Manila. Tapos dinala ko nung nag-quarantine kami. Inuwi ko doon sa Leyte. Tapos ito din. Dalawa lang yung natira. Katapos tinanim ko nung after 21 days na pwede na akong lumabas. Tinanim ko sa likod. Pero hindi ko alam bakit doon ko nilagay malapit sa aming bubong. Diyos ko, day, architect ka ba? O bobo lang talaga? Patapos ang aking ganap sa buhay, guys. Ayan, pumunta pa ako dito sa fish pan ko. Ito din yung fish pan ko. Tapos, wala din na buhay na tilapia. Pero, nung ayan, pumunta ako dyan, magugulat kayo, guys. Meron na palang mga tilapia na nandyan. Tapos, kinukuha ng mga pamangkin ko. Sila, nangangawil. Diyan sila gumugugol ng oras nila. Pero okay lang din, experience para sa mga bata. Kaysa naman cellphone ng cellphone maghapon. So, mas maganda na lang dito na lang sila maglaro sa likod. Tsaka may nakita na naman akong kalamansi. Nanggigigil talaga ako sa kalamansi, guys. Kasi apat, ang lalaki ng bunga. Diyos ko, pinagkukuha ko. Pero hindi ko alam, baka inalagaan to ng tatay ko. Pero naalala ko tuloy, guys, nung mga bata pa kami. Dami kong mga bakada, yung mga pinsan ko. Dito kami sa may irrigation, para social. Dito kami naliligo, guys. Tapos saka na kami umuwi pag mga tuyo na yung mga damit namin. Pero hindi pa sementado yung irrigation dati, guys. Tapos meron pang puno na nandun. Yung puno na, anong tawag ng puno na yun? Tapos lumalambitin kami doon. Tumatalon kami papunta sa irrigation. Kaya dito sa Leyte, meron tinatawag na sisto. Kasi dyan daw yan nakukuha namin yung sisto sa irrigation. Di namin alam bakit may sisto dito sa Leyte. Pati daw dyan sa palayan, pati dyan sa mga lasaw-lasaw. Basta lasaw-lasaw sa amin, di ko alam sa Tagalog. So, ayan guys. Papunta na ako ng airport, nagmamadali ng peg. Yan talaga yung mga gusto ko. Ito yung nagmamadali talaga, guys. Ayan, pagpunta ko pa sa check-in counter, over baggage yan hand carry ko, pero carry na lang, guys. Binigay ko na lang sa guard yung bigas ko at saka yung saging na 4 na piraso at saka yung isang dragon fruit. So ayan, nag-move on na ako, guys. Bigay ko na lang yun kay kuya. So ito pala, guys, nandito ako sa Terminal 2 AirAsia yung sinakyan ko. So ito, mabilis lang yung palabas niya, guys, at saka tahimik. Kaya see you na dengue. Bye. Thank you for watching, guys. Mabuhay.